Napakalungkot na balita po na ito mga tol sapagkat diyan po sa may San Jose National High School sa Tacloban City, nagkaroon po ng isang malagim na pangyayari. Ang isa o dalawang estudyante ay namaril po na nagresulta sa pagkakamatay ng napakarami at mga injured ano. Kaya sana sa usaping ito walang halong politika. Ang dami ko pong nakikita sa social media ngayon na pinupolitika po ito. Sinisisi ang kasalukuyang gobyerno dahil kinukumpara pa ito sa nakaraan administrasyon. Sinasabi na mas safe daw noong panahon ni Rodrigo Duterte at ngayon daw po ay talamak ang krimen. May mga nagsasabi pa na nagpapasalamat sa DILG Secretary John B. Cremulya sapagkat mas safe daw po ngayon. Sarkasam o insulto po yun. Ang punto mga tol, hindi po ito usaping politika. No? Bilang isang criminologist, pinag-aaralan po namin ang mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ng krimen. At dito masasabi po natin, ito po ay bunga ng isang partikular na dahilan kung bakit nagresulta sa isang karumal-dumal na krimen. Hindi po ito dulot ng kahirapan lamang. Hindi po ito dulot ng passion. Hindi po ito dulot ng kung anumang partikular na dahilan, kung hindi isang napaka-komplikado at malawak na dahilan kung bakit nauwi po ito sa ganitong pangyayari. Maraming mga nagsasabi ngayon na kaya daw po nagawa nitong mga suspect, no? Ang masaklap po dito, minor de edad po ang mga suspect, ay dahil biktima daw po itong mga ito ng pambubuli. Pero hindi rin po katwiran yon para gumawa ng krimen. In short mga tol, wala dapat halong politika sa approach na gagawin ang mga kapwa natin Pilipino dito eh. Bilang bahagi ng lipunan, hindi lamang ang gobyerno ang dapat tumutugon dito. Dapat lahat tayo. At dapat nagkakaisa po tayo dito. Nakalulungkot lamang parang pagka may mga ganitong pangyayari, ipinagbubunyi pa ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno. Para bang pinapangarap pa nila na sana laging may mangyaring ganito para lamang magkaroon sila ng dahilan na i-criticize ang gobyerno at isisi sa ating Pangulo ang mga pangyayari na hindi naman saklaw na ng kaisipan at kakayahan ng ating Pangulo at ng gobyernong kanyang pinamumunuan. Hindi po ito ganun kasimple. No? Hindi po ito katulad ng pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Dahil alam natin maaari ang pinaguhugutan nun. Unang-una, opportunity para doon sa mga greed o yung mga greedy na mga individual, ano? Yung mga gusto lagi magkaroon po ng pera, kayamanan, o kung anuman na mga dahilan. Hindi po iyan pagnanakaw o pagpatay dahil lamang sa kahirapan o kung ano pa. In short mga tol, huwag nyong haluan ng politika itong nakalulungkot na pangyayari. No, ngayon, sa usaping ito, muli pong sumausaw si Senator Robin Padilla. Ewan ko kung may halong pamumulitika, kayo na po ang humusga. No? Pero dapat pukusan ito ng mga senador, hindi lamang si Senator Robin Padilla. Basahin muna natin ang sinasabi po dito sa balita bago natin puntahan yung komento nitong si Senator Robin Padilla. Ito pong nakikita ninyo ay ang aktual na pag-aresto ng mga otoridad sa unang suspect sa nangyaring shooting incident sa loob ng San Jose National High School, Tacloban City, kaninang umaga. May kumalat na pong mga pictures. Ito pong dalawang suspect, ano? Sa ibang mga photo uploads or uploads diyan po sa Facebook ay hindi po blurred yung kanilang mga muka. Pero dito po sa ginamit natin na post ni Attorney Carlo Ibanez at ng iba pang mga nag-react na mga abogado dito na babasahin po natin ang kanilang mga reaksyon mamaya at re-reactionan po natin ay naka-blurred po.
May hawak po ang mga bata po na ito na mga baril. Isang revolver at saka isang pistol, no? Hindi ko alam kung anong uri po ng pistol ito, pero parang sa laki ng butas nakikita natin, malamang sa malamang ito po ay hindi bababa sa 9mm yung bala, no? Yung pinakalaki ng bala. Ngayon, bago natin puntahan yan, eto na muna. Si Senator Robin Padilla, nakisawsaw na po dito sa usaping ito. Sabi po sa balita, news update ng GMA News, Robin Padilla, sa mga insidente sa ilang paaralan, may pag-asa kaya na ma-special session ang kalagayan ng aking panukala para amyendahan ang Juvenile Justice Act? Basahin po natin ang mismong post ni Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook page. Ito po, may pag-asa kaya na ma-special session ng kalagayan ng aking panukala para amendahan ang Juvenile Justice Act? Ang Juvenile Justice Act, ito po yung Republic Act 9346 as amended by Republic Act 10630. Sana tama yung pagkakaalala ko sa numero, no? In short mga tol, yan yung batas na tumutukoy sa pagpaparusa o pagbibigay ng tamang interbensyon o paraan sa mga tinatawag pong child in conflict with the law, no? O yung mga bata na nakagawa po ng paglabag sa batas. Sunod-sunod na po ito, sabi ni Senator Robin Padilla pa. May hold up, may rape. Aba, yung isa po dyan na mga tol, ang naging biktima, apo mismo nito pong si Agent Rick Diaz. Isa po itong abogado at retiradong ahente ng National Bureau of Investigation. Sabi po ngayon ni Agent Rick Diaz sa kanyang Facebook page, kasi yung kanyang apo na biktima nasa ospital pa ang apo kong si Tapi. May nangyari na namang violence sa San Jose National School sa Tacloban kaninang alas 9 ng umaga. 2 estudyante, edad 14, nakalulungkot ito mga tol, at 15 anyos ang namaril sa loob ng eskwelahan na ikinamatay ng 3 mga bata. Sa isang balitang nakita ko parang umabot na yata sa 4, I'm not sure. Ikumpira natin mamaya later, Pero hindi bababa sa 3 ang namatay. Ituloy ko po ang binabasa natin dito. Ikinamatay ng 3 mga bata, samantalang 5 pang iba ang nasugatan. Pambihirang pangyayari ito at mukhang gumaya na tayo sa mga school shootings doon sa Estados Unidos. Panahon na siguro upang repasuhin ang Republic Act 9344 na ipinasa noong 2006 pa. At dahil po dito muli pong nahahalukay ang kritisismo kay Senator Kiko Pangilinan. Kasi ang primary author ng Republic Act 9344 ay si Senator Kiko Pangilinan. It raises the age of responsibility, sa edad na 15 taon at 1 araw. Kasi before, sa ilalim po ng Revised Penal Code, kung hindi ako nagkakamali, 9 years old lamang at 1 araw pwede nang mapanagot. Pero sa ilalim po ng batas na ipinasa na yan, nitong si Senator Kiko Pangilinan, ang mga batang nakagawa po kahit gaano kahinus ang krimen, kapag ang edad po nila ay 15 taong gulang at pababa, totally exempted po ang mga yan sa criminal liability. Sa batas na ito, walang criminal liability ang mga minors na 15 and below, samantalang yung minors na above 15, meaning 15 and 1 day, at below 18,
ay makakasuhan lamang kung may ebidensya ng discernment. Ano po ang discernment? Alam niya ang consequence ng kanyang ginagawa. Maliban dyan, dapat na may sapat na may security guards na nagmamatsyag sa mga estudyante. Dapat maging responsable din o mapanagot ang mga magulang sa krimeng ginawa ng kanilang minor na mga anak. O mamaya, pag-uusapan po natin yan. Balik muna tayo dito kay Senator Robin Padilla. May hold up, may rape, ngayon pamamaril sa paaralan. Ano po ba ang hinihintay ng mga kasama nating mga senador? O, yan siya, no? Maraming salamat nga po pala sa pagpasa ng waling-waling na co-author po ako. Napakahalaga po ng panukala na yan para sa ating bayan. O inshallah, ay maging ganyan din po kabilis ang pagtugon sa panukala ko para naman sa kaligtasan ng kabataan at ng taong bayan. Alam niyo mga tol, to be honest with you, ang pag-amyenda sa Republic Act 9344 bilang dating pulis at bilang nagtuturo po ng juvenile delinquency subject sa criminology school at review, ako po isang ayon sa layunin ni Senator Robin Padillang amyendahan po ito. No? Nagkakaisa po kami ng isipan dyan with due respect sa inyong lahat. Pero ang hindi ko po nakikitang maganda po dito ay nananawagan ng special session itong si Senator Robin Padilla, samantala siya mismo ay hindi po dumalo sa special session na ipinatawag ng ating Pangulo kamakailan noong June 17. Alam ninyo, Senator Robin Padilla, katulad po nung sinasabi ko, nagkakaisa po tayong dalawa. No? At marahil ang iba pa na amyendahan ang batas po na yan. Pero dapat kayo muna, patunayan muna ninyo sa sarili ninyo na kayo po yung nagtatrabaho. Eh ang problema, nagsasalita kayo ngayon, niyayakag ninyo ang mga kapwa nyo senador na magtrabaho para mauwi ito sa isang special session o kaya magkaroon ng special session para magkapagtrabaho kayo. Pero kayo mismo hindi naman nagtatrabaho. Okay sana itong panawagan ninyo ng special session eh. Kaso lang kayo nga mismo ayaw nyo magtrabaho. Diba? Ano to? Pagpabor lang sa inyo, saka kayo magtatrabaho? Pag hindi pabor, hindi kayo magtatrabaho bilang senador katulad po nung ipinakita ninyo noong June 1, June 2, June 3 at June 17? Nasaan po kayo, Senator Robin Padilla, noong June 17 nang nagkaroon ng special session ang Kongreso? Wala. Hindi po kayo mahagilap. Tapos ngayon, para pa kayong bida. Yun ang problema, Senator Robin Padilla. No? Anyway, sana magtrabaho po kayo at susuportahan ko po kayo. Maraming mga kakamping at even mga kapwa ko PBBM supporter at loyalista na ayaw pong baguhin ang juvenile justice law dito sa Pilipinas. Ayaw nilang amyendahan. Pero ako, sang-ayon po ako sa inyo. This is the first time na maaaring sumang-ayon ako sa inyo. Pero magtrabaho kayo. Magpakita kayo sa Senado kung kinakailangan yung presensya ninyo, magpakita kayo. Nananawagan kayo ng special session pero kayo ayaw nyo pong magpakita. Di ba? O ngayon, ano po ba ang update dyan? Pakinggan po natin ito. Sa shooting incident sa Tacloban, makakausap natin si Dan Kirk Requis mula sa FMR Tacloban. Dan? Hello. Dan. Yes. Thank you so much. So, ilang oras ngayon. Okay lang ba yung audio natin, mga tol? Ngayong umaga, nagkaroon ng shooting incident sa may San Jose National High School na kung saan nakag-cause ng panic sa mga estudyante, mga guro at siyempre sa mga magulang na nandun sa nasabing eskwelahan. Sa initial natin na pagpunta, mismo agad sa nasabing eskwelahan ay merong 4 na kumpirmadong namatay sa nasabing shooting incident. At merong 2 suspect ang inano ngayon ng kapulisan na kung saan sa kanila ay estudyante ng naturang eskwelahan at agad naman itong nahuli ng kapulisan. Pagpunta natin sa
San Jose National High School. Nakita natin yung gulo ng lugar na kung saan yung mga gamit ng mga estudyante, mga sapatos ay kahit nagkakalat lang kahit saan, nakita natin sa area. Yung ilang mga basiyo ng bala, tsaka isang magazine. So hindi pa natin ma-confirm kung anong specific caliber of baril yung kung pinagmula ng nasabing magazine at saka ng mga bala. Pero sa ating nakuha impormasyon, dalawa yung suspect, isa may hawak na short firearm, yung isa naman ay mayroong long firearm. At sa initial investigation, sa ating nakutanong din sa mga kapulisan, ay napag-aalaman na simultaneous yung nangyaring shooting incident. Parang mas shooting yung nangyari sa nasabing eskwelahan na kung saan kalawat kanan yung naririnig nilang putukan. Ito nga, wala silang specific target kasi ilang estudyante po yung nagtamo ng sugat, meron sa balikat, meron sa paa, meron sa kamay. At sabi ko nga kanina, 4 po ang kumpirmadong patay. Agad naman na-aresto yung isang grade 9 student na isang suspect sa nasabing pamamaril. At talagang before ako nag-end sa aking Facebook live kanina, ay tinutugis na ng ating kapulisan yung isang suspect pa sa naturang pamamaril na cited ng ilang residents na siya namang agad nagbibigay ng impormasyon sa mga kapulisan kung saan po. So hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung ginagawang hot pursuit operation para agad na ma-arresto ang suspect at hindi na ito bigay ng karagdagang takot sa mga residente sa area ng Tacloban City. Okay, Dan, pwede bang itanong sa iyo kung ilang taon itong mga estudyante na armado? Well, yung isa lang po yung confirm natin, yung grade 9 student ng nasabing eskwelahan. Yung isa kasi, hindi pa na-verify ng ating mga kapulisan kung sino talaga yung kasama nito. Kasi yung isa lang yung kilala nila, which is the arrested suspect at the said shooting incident po. And then yung sinasabi mo sugatan ay mga estudyante, tama? Tama po. Yung initial information, dalawa yung pagpunta natin, dalawa yung sinugod agad ng ambulansya ng mga wounded. Yung isa may tama sa kamay, sa balikat, yung isa naman sa paa. Yung iba naman, interview natin sa barangay kapitan ng area na agad din sa eskwelahan. Siya yung kumpirma na meron napaulat na 4 na matay. Actually, sinubukan nating pumasok din sa area kung saan... Grabe mga tol, 4 ang namatay, no? Nakalulungkot ng sobra ito kasi mga biktima, mga menor de edad din, estudyante. Meron din yatang nadamay na mga staff ng school o teacher. Pero ang pinaka nakalulungkot, yung katotohanan na ang isa po dito sa suspect ay below 15 years old. Ano po ang ibig sabihin nun mga tol? Kahit ilan po ang napatay niya, hindi po siya mapapanagot sa batas. Yun po ang katotohanan dyan. Regardless kung alam niya ang kanyang ginawa at ang consequences ng action niya. Pag ang edad ay 15 years old and below, wala pong criminal liability. Inuulit po natin yan. Walang criminal liability. Kung nasaan yung mga bata, pero pinagbawalan po tayo, respect na rin po sa mga magulang ng mga namatayang magulang po. Dan, so itong mga namatay ay mga estudyante ng eskwelahan na yan. At saan siya namaril? Sa loob ba ng classroom? Yes, na-confirm po, mga estudyante po ng San Jose National High School yung mga namatay po. At sa San Jose National High School, medyo malawak kasi yung compound. Mayroong sinasabing left wing at saka right wing. So yung nangyari yung insidente, sabay po yung putukan sa kaliwang bahagi ng eskwelahan at saka sa kanang bahagi ng eskwelahan. So dun po yung target na nakita po natin mismo sa area, nasa labas ng mga classroom yung mga basyo ng bala, target nila papunta sa loob ng mga classrooms. So dun po yung mga target nila. So per room, tumabaril po yung... So naglakad siya sa hallway, yung dalawang armado, Yes, isa estudyante grade 9, isa hindi pa natin nakikilala kung estudyante ba siya, no? Tama? Yes po, opo. Inikot pa nila po yung buong campus. Umikot pa po sila, kaya po natakbuhan lahat ng mga estudyante, lahat. Alam nyo mga DDS, grabe kayo, napakasama ng mga budhi ninyo. Huwag nyong halauan ng politika ito. Huwag nyong haluan ng politika ang nakalulungkot na pangyayari na ito. Napakasama ng budhi nyo talaga. Lahat ng mga guro at saka mga magulang na nasa loob pa ng eskwelahan. And then, ganito, alam ko, syempre ginagawa pa investigation. Pero sa initial ba, kumbaga targeted to? May target sila o random kung sino yung nakasalubong yun yung binabaril nila? Sa initial natin na pakipag-usap sa mga kapulisan at saka sa mga nandun mismo sa area, sabi sa atin na meron daw sila initial na hinahanap. Pero nung hindi nila ito nahanap, parang naghiwalay sila, doon na sila nag-umpisa na mamaril lang kung sino na. Naging random na lang yung naging
pinamamaril nila po ng mga estudyante. Grabe naman, Dan, ano, itong balitang ito kasi we're coming from the shooting incident rin ng dalawang magkaibang eskwelahan, no, sa Cavite. Tapos ito naman po ay sa Tacloban. So, malamang, wala namang kinalaman. Nabasa ko po yan, darating po tayo dyan, Rain Albert, ano? Iset lang muna natin yung ating pinag-uusapan po dito. Salamat sa impormasyon. Pero ang sinasabi kasi ni Atty. Jesus Palsis, fake news, yung sinasabi ni Robin Padilla. Wala naman pong fake news sa sinabi ni Robin Padilla. No? Eto mga tol, doon lang ako sa totoo. Doon tayo sa tama at dapat. O sige, puntahan na natin yan. Total, binabanggit nyo si Palsis eh. Eto. Wala pong fake news sa sinabi ni Robin Padilla. Ito Sabi ni Atty. Jesus Palsis, total, dapat mamaya pa natin ito tatalakayan eh. Binrote out nyo kagad yan sa comment section at nakita ko. A 15-year-old plus student was arrested as the suspect of the killings in Tacloban City, San Jose National High School under the Juvenile Justice Act. If he acted with discernment, then may criminal liability pa din. Huwag maniwala kay Robin Padilla. Hindi naman ito yung punto ni Senator Robin Padilla, mga tol. No? Balikan natin yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Ako, dun lang ako sa totoo. Kaya nga sabi ko dito, wag haluan ng politika. Itong nakakainis, nakakalungkot na sitwasyon po na ito. Wag natin haluan ng politika ito, regardless kung ano kulay po natin. Ang pinupunto ko lamang kay Senator Robin Padilla, magtrabaho siya bago siya manawagan ng sesyon. Wala pong sinabi po dito na walang criminal liability. No, ang gusto lang mangyari ni Senator Robin Padilla rito, amyendahan ang Republic Act 9344. 'Di ba? Nabanggit pa dito, wala naman po. Kaya I do not agree na fake news 'yon. Ayan yung sinasabi ni Atty. Jesus Palsis eh. Uulitin ko mga tol, nananawagan po ako sa ating lahat ng mga manonood na wag po nating haluan ng politika ito. Magkaisa po tayo para po mabigyan ng solusyon ang mga problemang ganito. Ngayon, kung ayaw ninyo sa posisyon ni Senator Robin Padilla, which is basically gusto ko, kasi gusto kong amyendahan ng Republic Act 9344, pag-usapan natin sa isang tamang diskurso. Huwag haluan ng politika. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Yung mga insidente na yan, ano, sa isa't isa. Pero nakakabahala ang balita mo, ano. So, nasa na ngayon itong mga shooters? Ito ba ay active shooters pa? O nahuli na sila? Yung grading plan po, agad naman nahuli ng mga responding kapulisan natin kasi malapit lang naman din yung station 1 sa eskwelahan. So, agad naman nahuli na apprehend yung grade 10 student. Sa ngayon po, ongoing po yung ginagawang hot pursuit operation sa isa pang suspect na nakatakas po sa nasabing insidente. Although may sighting ng mga residente. Sa tulong ng mga residente, tinatawagan na yung mga kapulisan na may sighting dito yung possible suspect. So, agad naman nare-respond din yung kapulisan. Maliban na lang po sa ating mga already deployed personnel sa PNP sa mga strategic places para hindi ito makapag, pa ng takot sa, may malapit kasi na elementary school dyan. So, sinecure nila agad yung elementary school na hindi makapasok naman doon yung isa pang shooter o suspect na nakatakas pa po. Yung isang at large ay estudyante rin? Hindi po confirmed yung isa pang at large. Kasi to be verified pa to ng nahuling suspect kung sino talaga yung kasama niya. Pero sabi ng mga guro na nakasaksi. Okay? Yan po napakinggan po ninyo yung balita. Nakalulungkot po ito kaya nakikiusap sana tayo sa lahat regardless sa ating politika. Huwag nating haluan ng kulay politika po ito. Sa mga DDS, huwag nyo pong isisi ito sa gobyerno nor halongkatin ng nakaraan na safe noon at hindi safe ngayon or vice versa. Naman sa ating mga PBBM supporter, hahalongkatin natin ng statistic at kukumpara ang statistics noon sa statistics ngayon. Wala dapat politika dito. Ngayon, ito po, nagpahayag ang Senate President ng kanyang saloobin tungkol po dito. Sa President Win Gatchalian, I am deeply alarmed and outraged. Kinundena ni Senate President Win Gatchalian ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, kung saan 3 ang patay, o 4 na po ngayon yan, June 2026, June 22, 2026. Lubhang nakakabahala
ang magkakasunod na mga karahasang ito sa loob ng mga paaralan at nangangailangan ng agaran at magkakaugnay na pagkilos. I am calling on the Department of Education to provide immediate psychosocial support and intervention for affected learners, teachers, and school personnel, and to further strengthen security measures across all campuses. Yan po ang pahayag ni Senate President Win Gatchalian, at daani pa po niya, hindi katanggap-tanggap na umabot ang ganitong klaseng karahasan sa mga paaralang dapat nagsisilbing ligtas na espasyo. At kaugnay po nito, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nag-utos na rin po ng agarang pag-iimbestiga. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday ordered a thorough investigation into the shooting incident at San Jose National High School in Tacloban City, which left 3 individuals dead. In a message to reporters, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro said that the President has given directions to ensure that the safety of people in all establishments, especially in schools. Iniuutos ang malalimang pag-iimbestiga rito at pinapasiguro ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, lalong-lalo na sa mga paaralan, ayon po kay Yusek Castro. Castro also said that Marcos is saddened by the incident. Ikinalulungkot ng Pangulo ang pangyayari. Kahit sino paman, lalo na ang mga magulang ng mga nabiktima, ay makakaramdam ng lungkot at takot. Kaya sana walang pamumulitika dito, mga tol. No? Unfortunately, yung mga kulay po natin sa politika, depende sa ating paniniwala, nahahaluan po ng politika ito. Si Senator Robin Padilla, partly nahahaluan ng politika. Si Atty. Jesus Palsis, partly nahahaluan ng politika yung kanyang komento. Kasi wala namang fake news sa sinabi ni Senator Robin Padilla, pero pinalalabas ni Atty. Jesus Palsis na huwag paniwalaan si Robin Padilla. Hindi naman sinabi ni Senator Robin Padilla na walang criminal liability itong mga bata na ito sa kanyang post. Sa kanyang post, doon po sa pinag-uusapan lang natin na post. Anyway, ang Department of Education ay naglabas na din po ng kanilang statement tungkol po dito. Ito po ang sinabi ng ating butihing Secretary of Education na si Secretary Sani Angara. Ipa-translate po natin in Tagalog. Yan. Sabi po, sabi po ng pahayag dito, yan, ng Department of Education, sa wikang Tagalog, translated in Tagalog, ipinapahayag ng Kagawaran ng Edukasyon o ng DepEd ang matinding pag-aalala nito sa trahedyang dulot ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Itinuturing ng Kagawaran na isa itong sitwasyong nangangailangan ng pinakamataas na antas ng pag-iingat at agarang pagtugon. Ang mga opisyal ng Central Office kasama ang mga kawani mula sa regional at division offices ay nasa lugar na at nakikipag-ugnayan ng mabuti sa pamunuan ng paaralan at mga otoridad sa pagpapatupad ng batas upang masiguro ang kaligtasan, seguridad at proteksyon ng lahat. Upang matugunan ang agarang emosyonal na epekto ng trahedyang ito, nakikipagtulungan ng Kagawaran sa iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan para magbigay ng kinakailangang tulong medikal at angkop na psychosocial intervention para sa mga apektadong mag-aaral at kawani. Nakakaawa yung mga bata, yung mga babaeng kabataan kaninang mag-aaral. Grabe, takot na takot. Nakita ko doon sa mga kumakalat na video. Takot na takot sila. Kahit na nung tapos na yung putukan o yung pamamaril, takot na takot pa rin yung mga batang mag-aaral. Mariin namin kinokondena ang karahasang ito at ipinapaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Kasabay nito, pinagdarasal namin ang mabilis na pagaling
ng mga nasugatan. Kumikilos na rin ang Central Office upang magbigay ng tulong sa mga apektadong mag-aaral. Mahigpit naming hinihikayat ang publiko na igalang ang pribasiya at dignidad ng lahat ng batang sangkot sa insidenteng ito at hayaan ang mga kinauukulang otoridad na magsagawa ng masusing at walang kinikilingang investigasyon. Ang kaligtasan, kapakanan at kalusugang pangkaisipan ng aming mga mag-aaral at kawani ay nananatiling kabilang sa pinakamataas at hindi maaaring isantabing prioridad ng kagawaran. Naninindigan kami sa aming pangakong tiyakin na ang mga paaralan ay mananatiling ligtas at suportibong kapaligiran para sa lahat. Yan po ang pahayag ng Department of Education sa pamumuno nito pong si Secretary Sani Angara. Ang DSWD, ayon po sa balita ng ABS-CBN News, ay nag-extend na rin po ng kanilang psychosocial support and psychological first aid sa lahat po ng mga individual na apektado diyan po sa Tacloban school shooting. Ayon po dito sa balita, the Department of Social Welfare and Development on Monday, June 22, has extended its deepest sympathies to the families of those who lost their lives and all those affected by the shooting incident in San Jose National High School, Tacloban City. The agency said it is particularly concerned about the impact of the tragedy on children, stressing that every child deserves to grow up in a safe, secure, and nurturing environment. DSWD social workers have provided psychosocial support and psychological first aid to affected individuals to help them cope with trauma, grief, and distress during this difficult period. Yan, kailangan po dyan talaga ng mga psychologist, Hindi po biro yung experience na yan para sa mga kabataan na naka-witness, nakarinig, nakakita ng nakalulungkot po na pangyayari na yan. Ngayon, puntahan na po natin ito pong mga saloobin ng iba't ibang personalidad, mga abogado, tungkol po sa issue na ito. Ako, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, bilang isang dating pulis at nagtuturo ng juvenile delinquency, sakop po ng aming pagtuturo ang pag-aaral sa batas na Republic Act 9344 as amended by Republic Act 10630 or the Juvenile and Justice Welfare Act. Ako po ay sumasang-ayon sa mga nananawagan na ito po ay tingnan muli, pag-aralan at kung kinakailangan amyendahan. Sa parte po ng paglalayon ni Senator Robin Padilla kahit siya ay itinuturing kong kalaban sa politika, ako po ay sumasang-ayon sa kanyang layunin na amyendahan, suriin ang batas na ito. Pero sa ibang mga, siyempre, manonood po natin dahil porkit iba ang paniniwala ni Robin Padilla sa atin, malamang sa malamang, hindi nyo na ikokonsidera yan. Ako kasi nakikita ko, isa sa mga malaking problema namin noon, nung ako po'y pulis pa, at sa pag-aaral nga po, itong mga ganitong sitwasyon, kung saan ang mga suspect, ang edad, partikular, 15 taon o mas mababa pa, paano na ang paghahanap ng pananagutan? May mga nakalagay na safeguard sa batas, pero marami ang naniniwala na kulang po ito at isa po ako doon. Ngayon, basahin po natin itong pahayag ni Attorney Carlo Ibanez. Sabi po dito ni Attorney Carlo Ibanez, grabe ito. Grabe talaga. Tapos hinahaluan pa ng mga pamumulitika ng mga tao. Lalong-lalo na itong mga DDS na nanonood sa atin, napakasama ng mga pag-uugali ninyo. Nagkakaisa tayo dapat dito kung paano susolusyonan. Ang naiisip nyo, malita pa rin, malita. Unang-una, hindi malita, maleta. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, oo, bayaran ako. Bayaran ako, maniwala na kayo. Para manahimik na kayo, mga tanga. Pero dito, mag-focus muna tayo.
Ha? O, masaya na ba kayo mga tatanga-tangang DDS? Bayaran ako? Ipakita ko sa inyo ulit kung magkano bayad sa akin. Tapos pag pinakita ko, sasabihin nyo, ang yabang-yabang ko na naman. So anyway, ay nako. Sabi po ni Atty. Carlo Ibanez, the Tacloban shooting is another heartbreaking incident involving a serious crime allegedly committed by a child. Nakalulungkot talaga yan, ano? Reports are still coming in, so we have to be careful with the facts. Ano ba ang facts ngayon? 4 na po. 4. Apat ang patay at marami ang nasugatan. But based on initial reports, one of the alleged shooters is 15 years old. Under our current juvenile justice law, if the child is 15 years old or below, he is exempt from criminal liability. Hindi siya pwedeng makonvict like an adult offender. If he is 15 years old and 1 day, but below 18, he may only be held criminally liable if it is shown that he acted with discernment. Dapat alam niya ang mali, naiintindihan niya ang consequences, at ginawa pa rin niya. Sa madaling pangunawa mga tol, kapag ka 15 years old and below, walang pananagutang, hindi mo pwedeng kasuhan, nor, siyempre, makulong. Pero pagka 15 years old and 1 day, and below 18 years old, pwedeng kasuhan, pwedeng makulong, kapag ka may discernment. Otherwise, pag walang discernment na tinatawag, mauuwi rin po iyon sa pagpapawalang sala doon sa bata. Ano ba ang discernment? Simple lang. Alam nung bata kung ano yung kanyang ginawa at yung consequences ng kanyang action. Sino tumutukoy sa discernment? Korte. No? Ang korte sa pamamagitan ng expert, yung mga psychologist, idedeklara kung may discernment o wala yung bata. Napaka-komplikado po nitong batas na ito, mga tol. Maganda ang layunin kasi ang bata ay tinuturing na pag-asa ng bayan. Hindi mo daw dapat yan alisan ng kanilang kinabukasan. Pero sana makonsidera ang mga bagay-bagay. Napakalawa kasi nito, no? Maraming pagtatalo po dito, depende sa sinusuportahan mo. Siyempre, yung mga sumusuporta kay Senator Kiko Pangilinan, antimano, pinagtatanggol na po kagad nila. Katulad po nitong si Nutriban Republic, nakita ko lamang. Ako, binoto ko si Senator Kiko Pangilinan eh. Ginagamit din natin from time to time. Ito pong post ni Nutriban Republic. O katulad po nito, sabi niya, fake news, ang walang parusa ang minor. Tama naman yun. No? Kaso lang, dapat alam mo ang konteksto. Hindi mo pwedeng sabihin na fake news na walang parusa ang minor. Kasi ang 15 years old and below, minor de edad po yun at wala talagang parusa yun. Hindi po fake news yun. Pero ang 15 years old and 1 day and below 18 years old ay may parusa if he acted with discernment. At kung sasabihin mong fake news yun, at kung sasabihin mong hindi tama, ay fake news yun. Di ba? Ito ang punto dito. Fake news ang walang parusa ang minor. Meron pong 15 and 18 years old if may discernment. Mali pa nga po. Kasi technical talaga ito mga tol. You have to be specific dito. Hindi mo pwedeng sabihin 15 years old lamang. Napaka-specific ng batas. Dapat ang nilagay po dito ni Nutriban Republic, 15 years old and 1 day and below 18 years old. Hindi pa pwedeng 18 years old kasi ang 18 years old ay nasa age of anong tawag dito? Age of majority, no? 18 years old ay meron na pong criminal liability yan regardless of the circumstances. Pero ito na masakit eh. Kung bakit ko napuna ito. Ito yung medyo parang nagbabangga ang opinion o posisyon dito ni Nutriban Republic. Kasi nagbabasa ako ng mga post ni Nutriban Republic eh. Sabi niya rito, for homicide, up to 20 years ang kulong. Ayan up to 20 years kasi reclusion perpetua, reclusion temporal yan. 12 years and 1 day to 20 years. Kung 15 years old pumasok at 13, 5 years old lumabas ng walang rehab,
mas malaking banta lang ang pinakawalan mo. Naguguluhan ako. Kasi, kaya mo nga ikinulong, ang tawag sa pagkukulong ay basically, ang layunin niyan, reformation. No? Kaya, pag lumabas sa kulungan, basically, merong reformation. Kaya wag nating i-judge kaagad na yung mga convict, after serving their sentence, pag lumabas po yan, banta na sila sa ating komunidad. Para saan pa tayo nagkukulong? Pagkakaalam ko, itong si Nutriban Republic, ayaw po nito ng death penalty. Di ba? Ang punto natin mga tol is wag nating i-judge kaagad yung sistema. Kasi once na nakulong yung tao, ang presumption nga dyan, kapag ito po'y lumabas ng kulungan, reformed po siya. Reformed. That is restorative justice kung tawagin. Di ba? Ikinulong ka para ka ma-reform, hindi para maging worst. Kasi parang lumalabas dito eh. No? Although sinasabi niya, lumabas na walang rehab, may qualifier siya walang rehab, pero hindi po totoo yun. Kasi lahat po ng kinulong, nire-reforma. Hindi po walang rehab. Rehabilitation, instead rehabilitation, reformation nga po dapat ang ginagamit. But anyway, balik na po tayo dito. Sa pagpapaliwanag ni Attorney Carlo Ibanez, I have been very vocal about this. Yan. I believe our current law should be amended. O tingnan ninyo, parehas ang isipan namin ni Carlo Ibanez, Attorney Carlo Ibanez. And tingin ko, sang-ayon din siya kay Senator Robin Padilla on this regard, ha? No? Ako naniniwala kasi ako na dapat tingnan muli ang batas po na yan at amyendahan. Children who commit serious crimes must face real legal accountability. I am even open to lowering the age of criminal responsibility. Nakikita nyo? Ito si Attorney Carlo Ibanez, kakamping ito. Ang posisyon nito sa politika, almost the same with Attorney Jesus Palsis, pero magkaiba sila ng posisyon. Kasi wala dapat politika dito, mga tol. Ang tinitingnan natin dapat dito, yung sitwasyon. Kung ano yung makakabuti para sa ating lahat at pagdebatehan. Ang problema, nagre-raise ng concern si Robin Padilla, which is valid. Aatakihin na kagad natin politically. Ako di ko inaatake si Senator Robin Padilla dito sa topic na ito. Ha? Ang pinupunto ko lang sa kanya, bago niya i-raise yun, magtrabaho muna siya, Senator Robin Padilla. Sang-ayon ako sa layunin mong mabago, amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Law. Pero magpakita ka muna na ikaw ay nagtatrabaho. Di ka nagtrabaho from June 1 to June 3. And June 17, di ka rin nagtrabaho. Kaya yung panawagan mo, parang ang labo. Okay, doon ko lang siya binabanatan, but not dito sa issue na ito. Sabi pa dito ni Attorney Carlo Ibanez, I know this is an unpopular position. I also know this is contrary to the position of former Senator Kiko Pangilinan, who authored our current juvenile justice law. Ako nananawagan na kay Senator Kiko Pangilinan. No? Alisin na po natin yung ego. Baka naman pwedeng mabago posisyon nyo po rito, Senator Kiko Pangilinan. Kung talagang gusto nyong panindigan yung batas na inotor nyo noon, okay lang naman. Pero bigyan nyo ng puwang ang isang diskusyon tungkol dito. No? Huwag nating isarado na ang batas na yan ay perpekto na, kaya hindi na dapat baguhin pa. Bigyan ng pagkakataon ng isang malayang diskurso at pag-aralan ang mga bagay-bagay sa mga nakalipas na panahon simula ng naib sa batas noong 2006 ang Republic Act 9344 at pag-aamyenda nito noong 2012 hanggang sa kasalukuyan. Ano na ba yung mga nangyayari? Ano na ba yung naging epekto nito sa ating lipunan in general? Dapat mapag-usapan po yan. Pero sa mga pangyayari ngayon, ayon kay Attorney Carlo Ibanez pa, kailangan na natin pag-usapan ito ng seryoso. Pabata ng pabata ang mga sangkot sa mabibigat na krimen.
Kailangan ang mga batas natin ay sumabay sa panahon at sa realidad. This is not about revenge against children. This is about justice for victims, accountability for serious crimes, and protecting society from a system that may already be outdated. O yan ha, si Attorney Carlo Ibanez, suportado niya si Senator Kiko Pangilinan, pero iba na ang posisyon niya ngayon. No? Naniniwala siya na ang batas na inotor ni Senator Kiko Pangilinan ay dapat muling tingnan at pag-usapan at kung kinakailangan amyendahan. Sa isa pang post niya, kani-kanina lamang, ito pa po, basahin ko sa inyo. Sino ang pwedeng managot sa Tacloban school shooting? Ha? Sino ba talaga? O, sabi po kanina, pag 15 years old and below, walang pananagutan yung bata. Sino dapat ang managot? Ang masaklap na katotohanan dyan, may mananagot man, walang pagkakakulong. Oh. Isa na namang nakakalungkot na incident yung Tacloban shooting. Madami ang nagtatanong, sino ang mga pwedeng managot sa nangyari? Well, obviously, the shooter themselves should be held liable. Pero remember, under our current juvenile justice law, kung 15 years old or below, totally exempt sila from criminal liability. Hindi sila pwedeng makulong at parusahan gaya ng isang adult. Kung above 15 but below 18, pwede silang managot criminally kung mapapatunayan na kumilos sila with discernment. Ibig sabihin, alam nila ang mali at naiintindihan nila ang consequence ng ginawa nila. Pero kahit naman exempt sila from criminal liability, hindi ibig sabihin walang consequence. Pwede silang isailalim sa intervention, rehabilitation, at placement sa Bahay Pag-asa at Intensive Juvenile Justice or Juvenile Intervention Facility. Ang school ay may pananagutan din yan. Under the Family Code, ang school administrators at teachers ay may special parental authority and responsibility over minor children while under their supervision, instruction, or custody. Ibig sabihin, habang nasa school ang bata, may legal duty sila to keep students safe. Under Article 219 of the Family Code, those exercising special parental authority may be principally and solidarily liable for damages caused by the acts or omissions of the unemancipated minor unless they prove that they exercise proper diligence. So ang tanong, may reasonable security ba? May warning signs ba? May threats ba before the incident? May bug inspection ba? Paano nakapasok ang baril? Mabilis ba ang response? Kung mapapatunayan na may negligence ang school, pwede silang managot talaga. Ang parents ng mga shooters, meron ding pananagutan. Sabi sa Family Code, parents and persons exercising parental authority may be liable for damages caused by their unemancipated children, living with them and under their parental authority. Kaya kung mapatunayan na may kapabayaan ng parents, for example, alam nilang may access ang bata sa baril, may violent tendencies, may threats, pero wala silang ginawa. Meron silang civil liability. Liable din kung sino man ang nagbigay or nagpahiram ng baril. Ito actually ang dapat tutukan. Paano napunta ang baril sa bata? Yan ang isa sa mga malaking tanong dito, mga tol. Kasi basically, ang baril, hindi po ito maibibigay sa isang minor de edad. No? Ang pagpuposes nga ng baril, napakahirap. Kailangan mong kumuha ng lisensya. Kailangan mong ipalisensya, iparehistro ang mismong baril. Among other requirements, napakarami. No? Ituloy ko po yung binabasa natin dito. Paano napunta ang baril sa bata? Kung may adult na nagbigay, nagpahiram or nagbentang firearm, pwede silang maging liable criminally as participant, conspirator, accomplice, or accessory, depende sa mapapatunayan. Ang bottom line, hindi lang ito isang incident ng mga batang namaril. Madaming nangyaring leading to what happened today. Kailangan ma-uncover ang nangyari at mapanagot ang lahat ng mga taong responsable po dito.
Basahin naman natin, ito pong panulat ni Abogada ng Bayan. Ito, technical. Arestado na ang 2 suspek sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pero alam mo ba, may mga sitwasyon na kahit ordinaryong mamamayan ay pwedeng magsagawa ng warrantless arrest. Tinatawag itong citizen's arrest. Sa ilalim ng Rule 113 ng Revised Rules of Criminal Procedure, hindi lang mga pulis ang may kapangyarihang manghuli ng walang warrant sa ilang pagkakataon. Kasi dito mga tol, ang nakita akong kumalat na video, yung unang shooter na nahuli, mga sibilyan, no? Sinakay pa nga nila sa motor yung bata, tapos ewan ko kung saan nila dinala yon, basta sinakay sa motor tapos siguro dinala na sa kapulisan. Maaring rin itong gawin ng pribadong tao, ngunit limitado lamang sa mga sitwasyong itinakda ng batas. Una, ang tinatawag na in flagrante delicto arrest. Ito ay kapag mismong nakita mo ang tao na gumawa-gawa na katatapos lamang gumawa o nagtatangkang gumawa ng krimen. Ayon sa Korte Suprema, dapat may nakitang malinaw na overt act o hayagang kilos na nagpapakita ng krimen at ito ay naganap sa harap o mismong paniningin ng umaaresto. Mahalagang tandaan, hindi sapat na nasa lugar lamang siya ng insidente. Kailangan may aktwal na kilos na nakita na nagpapakitang siya ay gumagawa o kagagawa pa lamang ng krimen. Ikalawa, ang tinatawag na hot pursuit arrest. Ito naman ay kapag kagagawa pa lamang ng krimen at may personal na kaalaman ang umaaresto sa mga pangyayari o mga pangyayaring nagbibigay ng probable cause upang maniwala na ang suspect ang gumawa nito. Hindi sapat ang chismis, hinala o simpleng impormasyon mula sa iba. Kinakailangan ng personal knowledge ng mga facts and circumstances na mag-uugnay sa suspect sa krimen. Itong binabasa ko mga tol, panulat ito ni Abogada ng Bayan. Ito po yung mga pangyayari kung kailan pwedeng mang-aresto tayong mga sibilyan. Madaling tandaan, in flagrante delicto, nakita mo mismo ang krimen o pagtatangkang gawin ito. Hot pursuit, katatapos lang ng krimen at may personal kang kaalaman sa mga pangyayaring nagbibigay ng probable cause laban sa suspect. Pero ito lang ang payo ko sa inyo mga tol. No? Sa usaping pag-aresto, dinidiscourage ko tayong mga sibilyan. Bakit? Meron tayong otoridad na trabaho yan. Kasi tandaan po ninyo, ang pinakapangunahing batas na hindi nasusulat ay self-preservation. No? Huwag tayong magpakabayani. Walang masama sa pagtulong, pero lagi nating isipin ang ating sarili at ang ating pamilya. What if pag inaresto mo yan, ikaw ang mapahamak? Instead, tumawag ka ng 911 o kaya kung mayroong malapit na pulis, lapitan mo, puntahan mo, at ipagawa mo sa kanila ang kanilang trabaho. Pero kung talagang sa tingin mo, kaya mo naman, di gawin mo. Kaso lang, baka malagay ka sa alanganin. No? Yan naman po ay sinasabi ko lamang kasi concern tayo sa isa't isa. Huwag tayong magpapakabayani. No? 911, tandaan po natin ang 911. Mabilis pong action ang ating otoridad. Ito, maganda tong post ni Attorney Jen Reyes. Dito, no? Sabi ni Attorney Jen Reyes dito, sana ganito lahat ang isipan Walang halong politika. Maganda to. Sa lahat ng mga nakita ko na nag-comment, isa ito sa mga magandang komento. Yung kay Attorney Jen Reyes. To Tacloban LGU, sabi niya, please act with utmost haste sa pagsaklolo sa mga students ng San Jose National High School. For sure, this is a traumatic experience for everyone there. Dispatch the police force immediately to arrest the persons responsible for this heinous crime. Anyway, arestado naman na, no? Yung isa at yung ikalawa, hindi ko na nakita kung ano yung pinaka-latest pero may mga lead ang ating authorities kung nasaan yon. Ang mga bata, please protect them. Sabi pa ni Attorney Jen, make sure that they will all be medically assisted physically, emotionally, and psychologically. Yan naman ay nagagawa na ngayon. In fact, ang DSWD ay nag-offer na po ng kanilang psychological services para doon sa mga apektadong individual. To the school, nasaan ang mga guard nyo? Ito,
Dapat masagot ang mga tanong na ito. At bakit nakapasok ang isang may baril sa eskwelahan? Conduct an investigation in coordination with the policeman immediately. At ito na ang pinakamahalaga sa lahat, mga tol. Ito na. Sa lahat, ito na ang pinakamahalaga. To netizens. Again, mga DDS, mga kapwa ko PBBM supporter, loyalista, mga kakamping, mga dilawan, mga neutral, no? Pakinggan natin si Attorney Jen sa kanyang sinasabi po dito. Be decent and respectful on commenting sa videos and news regarding this shooting incident. Huwag gawing politikal na pag-aaway na naman ang trahedyang ito. No? Huwag natin gawing politikal na pag-aaway na naman ang trahedyang ito. Top 1, may elective sa school about psychological subject kasi talamak na sa social media yan, lalo na ang games. Ang sinasabi niyo po, subject matter, ano? Sana. No? Sana po ma-consider yan. Yung elective po ba, ito yung subject na special sa mga nasa high school, ano? Yung K-12? Parang, kumbaga, ako kasi nung wala pang K-12, yung elective ko ay drafting eh. Pangarap ko kasi maging arkitekto before. Maganda yan. No? O kaya magkaroon mismo ng subject matter. Alam niyo lahat po kasi ito, dito nagsimula eh. Ito po yung pinag-ugatan. Bully. Ang sinasabi, biktima daw po ng bully itong mga suspect na bata. Kaso lang ang problema, mukhang hindi kaagad nakita ito ng kanilang pamilya, ng school, ng in general ng publiko. No? Kaya basahin po natin ito pong sinasabi dito sa balita ng ABS-CBN. Narito ang ilang hakbang upang maprotektahan ang sarili at mga mahal sa buhay laban sa anumang uri ng bullying sa paaralan. Cyberbullying, iba't ibang uri kasi ito eh, no? Bashing, trolling o paninira online, gender-based panunukso dahil sa kasarian, psychological o emotional sadyang pananakit sa emotional well-being o pagpapakalat ng chismis, social paninira sa reputasyon, lalo na ng PWD o indigenous people. Yung precursor behaviors. Ito po yung mga pinag-uugatan, ano? O kaya mga panimula. Ang mga simpleng kiliti, asaran o pasaring pero paulit-ulit na ginagawa, hindi na bullying, ngunit pwedeng papunta na roon. No? Hindi man siya aktual na pambubuli pero doon na nag-uugat, doon na nagsisimula. O kanino daw po magsusumbong? First level, para sa minor bullying, teacher ang susubok na magresolba. Second level, para sa serious bullying, learner formation officer ang aaksyon. Third level, kung may banta na sa kaligtasan ng bata, principal na ang hawak ng kaso. O yan po ano, bahagi po ito ng paglalayon ng ating gobyerno. Kasi nakabase po ito sa DepEd Memorandum number 90 series of 2025 eh. Para maprotektahan ang mga kabataan laban sa bullying at para maiwasan ang bullying. Kaya ako, isa sa mga magandang advokasya ni General Torre, mga tol, maisingit ko lamang, yung kanyang takbo laban sa bully or padyak laban sa bully. Napakahalaga nun. Kasi lang, hindi masyadong nabibigyan na ng atensyon dahil, syempre, hindi na siya Chief PNP eh. Kung Chief PNP si General Torre, mas malawak ang naging sakop nun eh. Kasi, syempre, kapag Chief PNP ka, o meron tayong takbo laban sa bully, pwede mong iobliga yung mga regional police offices mo na mag-participate. At mas magiging malawak. No? Tapan, bakit po may mga baril po yung mga bata? Hindi ko rin po alam eh. No? Yun po ang problema. Bakit nagkaroon ng baril yung mga bata?